Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay patuloy na magpuri sa Panginoon sa ating prayer meeting. At tayo po nagpapasalamat kahit sa panahon ng pandemya, tayo po isang masamang pamilya. Tayo po lahat ay umawit ng papuri sa Panginoon. Sinasamahan ng Panginoon, siya po ang ating tanggulan. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa.
Oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods, and I will be still. Know you are God. I will be still. Know you are God. I will be still. Know you are God. Magandang hapon po. Muli, tayo po ay manalangin. Amalang Diyos, salamat po at tanggapin niyo pong bangong sa inyo ng alay na pagpupuri sa iyo. Ang mga awit namin pong na kanta, Panginoon. Ang aming pong panalita ay hindi sapat upang bigkasin lahat ng pasalamat. But still, kami po ay nagpupuri at inihahayag ang laman ng aming puso at ng aming isipan pagkatao sa iyo. Salamat po sa lahat ng biyaya mo sa araw-araw at paghahatid sa amin sa maayos na kalagayan sa araw-araw, Panginoon. Sa amin pong pagtunghay sa iyong salita, hindi po ay iyong kasamahan at patuloy na pagpapalain upang aming matutunan. Kami po ay mabago, magkaroon ng pag-apply, Panginoon, sa aming mga buhay ang iyong salita na aming pong makapag-usapan. Palain niyo po ang iyong salita sa aming buhay at kami po ay patuloy mong gabayan sa panahon ito. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kumusta po kayo? Magandang hapon po sa inyong lahat. At tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pagtunghay sa kanyang salita. Medyo siguro po rinig nyo, may kaunting ambient noise. Nagsimula po ang ulan, kaya ako nag-try sa ibang parte din ng bahay, pero talagang dinig po ang tunog ng ulan sa mga bubungan po. Kaya ganyan po. Anyway, salamat sa Panginoon sa biyaya ho niya at siya po ay nagpapala sa lahat ng panahon, pagkakataon. Ako po ay babalik ng bahagya sa mga paksa po na bigyan din sa mensahe po ng nagdaang 2 linggo ang Pastor Bal po at ang Pastor Frank, sapagkat ito po ay may nakaugnay po sa nais ko pong tunghayan natin sa hapong ito. Doon pa rin po sa ating paksa na modernong Kristiyano sa isip, sa salita at sa gawa po. Yung unang bahagi po ay sa isip na i-discuss ng Pastor Bal at sa salita naman sa pamamagitan po ng Pastor Frank. Ang ilang critical nga po na main points na atin pong narinig doon ay yung sa pagiging modelong Kristiyano sa isip ay yung nasabi po ng Pastor Bal na ang ating pong kaisipan nga ay napaka-importante po. At dahil dito nagmumula ang lahat ng ating kinikilos at sinasabi rin, sapagkat mula doon ay napoproseso po ang mga bagay at yung personal po na consciousness ng tao, which sa Biblia po ay identical na natutukoy iyon, na yung puso at isip ay parehas po na nababanggit. At sabi nga po doon sa Matthew 12:34, yung second part po niya ay ang Panginoong Hesus ang nagsasalita, sabi po ay, "For out of the abundance of the heart, the mouth speak." So, ganun din po kung ano nga ang laman ng ating
puso't isipan kung saan tayo nagdedwell ay yun po ang normal na lalabas sa ating pagsasalita at maging sa pagkilos. Ano po? Paano tayo mag-react sa mga bagay at paano tayo nakikipag-deal sa iba't ibang bahagi ng ating buhay. At napaalalahanan po tayo na kung atin nga pong mapagtagumpayan sa ating isipan o sa ating puso yung mga hindi mabuting bagay at ang may instill o palaging magdedwell tayo sa mabubuti, particularly sa turo ng Diyos, sa kanyang pagsunod sa kanyang kalooban, ay inaasahan na ang ating pong pananalita ay magiging mabuti at may pagpapala. Ano po? Ang Pastor Frank naman po ay tayo muling pinalahanan na yung maging modelong Kristiyano sa pagsasalita, sapagkat yun po ay namamanifest natin at nakikita o naririnig ng mga tao, ano po, whether Christians or non-Christians o hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. At andun po ang babala ng salita ng Diyos sa aklat po ng James na ang dila ay dapat nating isupil, ano po. And ang sabi po ng Biblia din sa Philippians 4:8, si Apostle Paul, ang kanya pong tagubilin ay encouragement sa mga taga-Pilipio. Sabi po niya ay whatever is true, honorable, pure, lovely, commendable, at yung kapuri-puri, ang ating pong, sabi niya, ay ang ating isipan ay doon natin ituon. Sapagkat yun ay kalooban ng Diyos, sigurado pong yun ay kalooban ng Diyos. Ano po. At balikan ko lang po yung isa sa naging analogy ni James, ano po, sa James chapter 3 na nabanggit nga po ng Pastor Frank sa kanyang mensahe ng linggo. Yung dila po ay kailangan nating masupil, ano po, at although ito ay mahirap sapagkat ito ay kailangan ng pagsusuko, ano po, at disiplina. Una ay pagsusuko ng ating sarili sa Diyos at disiplina po. Ay ang isa pong analogy na nagamit doon ay yun ngang yung timon, ano po, o rudder ng barko. Ako po ay nasa trabaho ng pagpandaragat, ano po. At yun pong rudder ay talagang crucial po na equipment o part ng barko para sa directional stability ng barko, lalo na po sa maneuvering. So yung kumbaga po kung sa sasakyan, yung steering wheel natin, ano po. And sa barko naman po ay yung rudder o yung timon. So talagang malaking epekto niya at ang sabi nga po doon sa James ay yung malaking barko ay napapakilos ng maliit lang na rudder, ano, na ikinukumpare nga po sa dila. But going back po doon sa parang to sum up yung dalawa, yung rudder din po, ano po, ayun po ay bagamat siya effective for maneuvering, but yung kanya pong yung power po ay yung effectiveness niya ay nangyayari din lamang kung mayroon pong propulsion. Ibig sabihin kung yung propeller ng barko ay gumagana, ano po. Otherwise, kikilos lang po yung rudder, right and left, but very less po ang effect sa movement ng barko. Unlike kung merong pong nagdadrive sa kanya, yung thrust na ibinibigay naman ng hélice ng barko, propulsion. So, ang connection po noon ay dun sa ating pinag-uusapan, ay yun nga po, babalik dun sa Matthew 12:34 na kumbaga po yung may kumpara ko na yung propulsion o yung power, yun yung ating nasa isip at puso, ano po, na siyang nagdadrive kung anong ating sinasabi.
and magkaugnay ang dalawa ano po. Kaya atin pong katulad ng naipaalala sa atin sa nagdaan na mga mensahe ay ating parehas po na pipiliin na maging pure sa ating pag-iisip at damdamin sa ating puso, yung ating pong pagkatao, at the same time yung ating pong pananalita. Ano po. At bilang papatuloy po doon, dahil nga po ang pananalita ay makapangyarihan ano po, ito po ay yung ating mga sinasabi will definitely affect sa ating, even sa ating buhay at doon din sa nakakarinig nito, ay napakahalaga na tayo ay patuloy na mag-dwell po sa salita ng Diyos para magkaroon ng refinement sa atin pong pananalita. Ano po. Tayo naman lahat ay binabago. Ano po. So, meron na pong isang talata from Colossians 4 verse 6, Colosas 4 talatang 6. Sa English po, ang sabi doon ay, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how to answer other person. O, sa iba pong salin na nakalagay doon ay outsider. Tama po iyon, and at yung nauna pong verse doon ay nabanggit talaga yung salitang neighbor sa ibang salin o outsiders. But sa pagtunghay po natin dito, in general, ay siya naman talaga ay applicable sa lahat ng ating neighbor. Ano po, whether we're talking of Christians and non-believers. Ano po. So, yung ating speech ay palagi, ang sabi dito ay palagi dapat maging gracious, seasoned with salt, at upang alam natin kung paano sasagutin ang nagtatanong sa atin. Ano po. Sa Colossians 3:16 po, doon po sa salitang gracious, habang ito po yung aking inaaral, ay hindi ko rin maalis yung ibig sabihin po ng grace, ano nga po, unmerited favor. So, Jesus Christ, ang Diyos, ay siya ang nag-demonstrate nito sa atin. Ano po, hindi tayo karapat-dapat, but still, ay tayo po ay kanyang minahal ayon sa kanyang napakalalim na pag-ibig ng Ama sa atin, ay nagpakita siya ng ultimate na grace. Ano po. At ang naisip ko po doon ay ganun din ang essence nun. Ano po. Tayo ay sa ating kapwa ay kapag nagsasalita o kumakausap tayo ay we show grace. Ano po. Whether kung yan man ay kasama or hindi, parehas na pakikitaan po ng grace. At mamaya po ay makikita natin na bakit ganun, kung ano ang mas higher na purpose, dahil ito ay instruction ng salita ng Diyos. Ano po. So, always be gracious sa atin pong pagsasalita, na yung bilang pagpapalalim po doon ay ang link siya sa Colossians 3:16. Ang sabi po ay tayo ay mag-dwell palagi sa salita ng Diyos para maging gracious ang ating pagsasalita rin. The more we yung nagse-search po sa nag-aaral ng salita ng Diyos, then tayo din ay nahahumble, ano po, and at the same time we know more about ourselves and tsaka sa Panginoon, and yun nga po, naging humble tayo na ang instruction ng Diyos ay to treat others na mas highly sa atin. Kaya by that, tayo po ay nagiging gracious sa ating pagsasalita. Kaya part of that ay sabi po ay
tayo ay magbatian o magsabi ng mga salmo, umawit ng mga himno at awiting pang pagpupuri po spiritual na may pasasalamat sa Panginoon. And kung yun po ang nakikita sa atin, naririnig, ay hindi lang yun magkakaroon ng lasting effect, kundi ang tao po ay magkakaroon palagi ng pag-iisip o pagtatanong na bakit ganun ang pag-ugali o pananalita ng taong ito na inaasahan natin na will turn to a better opportunity na bahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating example na ganun po. So ako nung mga nagdaan pong araw, although first ito'y narinig ko mga ilang months na po, pero nung ako po'y nasa Maynila, narinig ko lang uli yung salita po na phrase na sabi po ay toxic positivity. Ang pagkakaunawa ko po habang may nagsasalita at dinidiskusyon ay yung magagandang pananalita o katotohanan ay dahil sinasabi o palaging sinasabi sa isang tao sa maaring hindi nasa magandang pagkakataon ay ang discussion po ay nagsasabi na parang hindi na nagiging effective yon at kumbaga ay in a way nagiging toxic o kumbaga po ay ang nasabi po ay hindi yung kung saan mang sitwasyon senado doon ay nabablangkit na ng positive things at hindi na nagiging realidad kumbaga yun hindi na natatakil yung realidad. So, naisip ko lang po iyon dahil ang Biblia din po ay mayroon pong mayroong sinabi na ang sabi po doon sa Philippians 4:4 na mayroon ding salitang always ay magalak kayong lagi sa Panginoon. Always. Rejoice in the Lord always. At yun po inulit uli. So, and another thing po ay yung sabi sa John 8:32 na the truth will set you free na sinabi mismo ng Panginoong Hesus. Given po yung argument na yung toxic positivity, sa akin po ay yung part na yun is parang subjective in nature po dahil by itself yung positive na bagay lalong-lalo na po yung truth kung sinasabi mo sa tao ay it should yung ang effect nito ay healing or kung sa taong wala pa sa Panginoon ay di yung kung siya ay tatanggap, it's salvation po. Kaya sabi ng Diyos mapapalaya ng truth, which is siya yon. And yung any other thing na tama at positibo ay should be taken po na as it is. At so ayun po, nabanggit ko lamang yun kasi sa tingin ko po ay wala namang mali na magsabi ng positive things at kahit pa yun ay or yung lalong-lalo na yung tunay po truth. Kasi kahit na nasa kalagayan po na hindi mabuti ay yung totoo at positibo ay hindi pwedeng maging mali po dahil maring sa tatanggap nun ay yun nga po, maaaring maging subjective dahil sinasa kalagayang mababa o may pinagdadaanan. But still, the truth and yung positive things by itself ay mabuti naman po. So,
I hope na tayo po ay sa ating speech will always be yun po, maging positibo at wag pong mananawa, maging gracious po tayo sa pagsasabi ng mga good things, positive things, true things, lalo na po ang mga katotohanan ng Biblia na magiging pagkain po ng ating sa ating pamumuhay ano po. And second thing po ay yung sabi doon, your speech should be seasoned with salt. Linking it to Matthew 5:13, ang Panginoong Hesus po nagsabi rin na yung kayo ay mga asin ng sanlibutan ano po. Sa first part. At alam niyo po yung again yung analogy ko po as ilagay ko lang uli sa amin sa aking pagtatrabaho. Yung salinity po ng tubig ay may kinalaman sa density ano po, yung density din ng tubig. Kaya nga po yung sa dagat kung kayo po ay maliligo or anything na ilalagay po sa dagat ay normally will float po more compare sa kung ang the same thing ay ilalagay po sa tubig tabang ano po. At yun po ay may relasyon talaga sa salinity. Mas nagiging denser po ang tubig na may mas maraming asin kaysa sa less po ang salinity. So ang marami pong naririnig na naging laman ng mga turo before na ang asin, of course iyan po ay gamit na preservative, so pangpahaba ng buhay ng pagkain lalo na, and at the same time siya po ay flavor enhancer ano po sa pagkain, so para mas madagdagan yung lasa, mas mapasarap po. So, yung nabanggit ko po kanina, yung in relations ng salinity, sa density, yung bagay po, mas nagpo-float na maigi kapag mas may salt, po. At the same time, sa atin po, yung atin pong, if our speech will be always seasoned with salt, yun po ay nakakapag-uplift din ng soul, ng ating damdamin, ng ating buhay mismo ano po. At especially sa yung mga even yung nakakarinig po sa atin. So yun po, one point to note at pwede po nating palaging i-observe ay tayo po ay maging yung ating pong pananalita ay puno ng mabubuting bagay ano po. Other part po, yung last part po nung Colossians 4:6 is ang sabi, upang tayo ay maging handa sa sino mang magtatanong sa atin kung anong ating isasagot o papaano natin sasagutin, how to answer them. So, sa akin pong pag-aaral, nakita ko po yung isang link doon coming from 1 Peter 3:15 na again, mayroon pong sinabi doon sa verse sa huling bahagi na sa ating paring pagsasalita ay maging mahinahon at may respeto ano po, with gentleness and respect. So yun po ay sinabi ni Apostle Peter na maging sa atin po ay yung ating hope ay ating maipaliwanag, which is equals to Christ ano po, na ang pag-asa natin talaga ay ang Panginoong Jesucristo here at saka po sa ating buhay ano po. Tayo po ay palaging maging handa na maging ganon ang kaisipan at sa pananalita ay ready tayo na i-defend ang ating faith ano po. Even sa 2 Timothy 3:16, 17, alam po ninyo ito na ang salita ng Diyos ay siya nating unang mapapanaligan po para sa pagtuturo, even sa
pagsaway ng mga maling turo. And sabi po dun sa huli ay ito ay to equip po ang man of God para siya ay maging complete po sa kanyang pananalita at pagtatanggol sa hope na meron siya. Yun po. And finally, ang naisip ko rin po ay this time po tayo ay although yung bukas na ang ating yung quarantine po ay medyo nagluag na, may restriction pa rin pero mas luwag po kaysa sa dati dahil hindi na ECQ. Ang ngayon po ay naging yung atin pong speech ay hindi na lang by our mouth, more than ever ngayon ay yung atin hong mga kamay through our gadgets, yan, yung fingers natin ang mas gamit na gamit. Kaya in a way, yun na po ang extension ng ating yung tongue o mouth sa pagsasalita. Kaya by the same reflection po na galing from Colossians 4:6 ay maging panuntunan din po natin how we yung paggamit po ng social media at ng iba pang mga applications po sa ating internet, na palaging ang ating masabi ay yung mabubuting bagay upang kung may magtanong sa atin ng ating bakit ganun ang ating pong nasasabi, pwede nating masabi agad ang dahil tayo po ay may pag-asa, may Kristo, at yun po ang panuntunan natin sa ating buhay kung bakit tayo ay hindi man perpekto pero palagi pong nagnanais na maging positibo, maging totoo at gracious sa ating pagsasalita o sa ating ipinopost at mga pakikipag-usap through social media. Magandang hapon po muli at pagpalain po ang kayo, ang inyong pamilya, ng ating Diyos na pinagmumulan po ng lahat ng biyaya, mabubuting biyaya. Salamat po. God bless po sa inyo.
Amen.